Good day sir, I Vijay Sigurado. Then, ang i-discuss ang ship stresses and the measure on board to counteract that effect of ship stresses. First of all sir is number 1 is hugging. Isang uri ng stresses. Ang hugging ay isang uri ng stresses na naranasan ng isang barko kapag ang gitna nito ay tumataas at ng mga dulo ay mabababa. Ito ay dahilan sa bigat ng kargamento at pwersa ng alon na nagdudulot ng pagbaluktot ng barko. Then, mga sanhi ng hugging. Number 1, sobrang bigat ng kargamento sa gitna. Kapag ang kargamento ay sobrang bigat sa gitna ng barko, ito ay nagdudulot ng pagtaas ng gitna at pagbaba ng mga dulo. Then, number 2, pwersa ng alon. Ang mga alon ay nagdudulot ng pwersa sa barko nang nagdudulot ng pagbaluktot nito. Then, number 3, hindi tama pang-distribute ng kargamento. Kapag ang kargamento ay hindi tama ng distribute, ito ay nagdudulot ng hindi pantay na bigat sa barko. Then, number 2 is hugging. Isang uri ng ship stress. Ang hugging ay isang uri ng stress na naranasan ng isang barko kapag ang mga dulo nito ay tumataas at ang gitna ay mababa. Ito ay dahilan sa bigat ng kargamento at pwersa ng alon na nagdudulot ng baluktot ng barko. Then, ang mga sanhi ng hugging is number 1, sobrang bigat ng kargamento sa dulo. Kapag ang kargamento ay sobrang bigat sa mga dulo ng barko, ito ay nagdudulot ng pagtaas ng mga dulo at ng pagbaba ng gitna. Then, number 2, pwersa ng alon. Ang mga alon ay nagdudulot ng pwersa sa barko na nagdudulot ng baluktot nito. Then, number 3, hindi tamang pag-distribute ng kargamento. Kapag kargamento ay hindi tamang nang-distribute, ito ay nagdudulot ng hindi pantay na bigat sa barko. Then, number 3, shear forces. Ang shear forces ay isang uri ng pwersa na nagdudulot ng pag-slide o paggalaw ng mga bahagi ng barko sa iba't ibang direksyon. Ito ay dahilan sa pagkakaiba ng bigat at pwersa sa bigat ng ibang bahagi ng barko. Then, ang mga sanhi sir is pagkakaiba ng bigat. Kapag ang bigat ng kargamento ay hindi pantay sa bigat sa iba't ibang bahagi ng barko, ito ay nagdudulot ng shear forces. Then, number 2, pwersa ng alon. Ang mga alon ay nagdudulot ng pwersa sa barko na nagdudulot ng shear forces. Then, number 3, paggalaw ng barko. Ang paggalaw ng barko sa tubig ay nagdudulot ng shear forces na pangbahagi nito. Then, number 4, torsional stress. Ang torsional stress ay isang uri ng pwersa na nagdudulot ng pag-twist o pagpilit ng barko. Ito ay dahilan sa pagkakaiba ng pwersa sa iba't ibang bahagi nito. Then, ang mga sanhi is pwersa ng hangin. Ang hangin ay nagdudulot ng pwersa sa barko na nagdudulot ng torsional forces. Then, number 2, pwersa ng alon. Then, ang number 3 is paggalaw ng kargamento. Ang paggalaw ay kargamento sa loob ng barko ay nagdudulot ng torsional stress. Then, ang number 3 is panting. Ang panting ay isang uri ng stress na naranasan ng isang barko kapag ang mga bahagi nito ay nag-vibrate o nag-accelerate dahil sa pwersa ng alon o hangin. Then, ang mga sanhi series. Number 1, pwersa ng alon. Ang mga alon ay nagdudulot ng pwersa sa barko na nagdudulot ng panting. Number 2, pwersa ng hangin. Then, ang number 3,
paggalaw ng makina. Ang paggalaw ng makina ay nagdudulot ng vibration na nagdudulot ng bending. Then, number 6 is bouncing slamming. Ang bouncing o slamming ay isang uri ng stress na naranasan ng isang barko kapag ito ay tumatama sa alon o sa ibang bagay na tubig na may malaking pwersa. Then, ang mga sanhi series, number 1, malaki ang alon. Ang malalaking alon ay nagdudulot ng pwersa sa barko na nagdudulot ng bouncing. Then, number 2, mabilis ang paggalaw. Ang pagbilis na paggalaw ng barko ay nagdudulot ng pwersa sa barko na nagdudulot ng bouncing. Then, number 3, hindi tamang pang-navigate. Ang hindi tamang pang-navigate ay maaari magdulot ng bouncing. Then, number 7, rocking. Ang rocking ay isang uri ng stress na naranasan ng isang barko kapag ito ay nag-vibrate o nag-accelerate ng isang direksyon na perpendicular sa gitna ng barko. Kadalasan ay hindi sa pwersa ng alon o sa hangin. Then, ng mga sanhi series, number 1, pwersa ng alon. Ang mga alon ay nagdudulot ng pwersa sa barko na nagdudulot ng rocking. Number 2, pwersa ng hangin. Ang hangin ay nagdudulot ng pwersa sa barko na nagdudulot ng rocking. Number 2, hindi tamang pang-load. Ang hindi tamang pag-load ng kargamento ay maaaring magdulot ng rocking. Then, sa measures to counteract ship stresses. Structural design factor. Ang mga structural design factor ay mga elemento ng disenyo sa barko na nang lalayag magbibigay ng lakas at katangian sa struktura ng barko. Then ang longitudinal strength. Number 1, longitudinal strength. Ang longitudinal strength ay tumutukoy sa kakayahan ng barko sa magtiis sa mga pwersa na magdudulot ng pangbaluktot sa gitna ng barko. Then, ang mga elemento tulad ng keel, stringer, and deck ay may bibigay ng longitudinal strength sa barko. Then, number 2, transverse strength. Ang transverse strength ay tumutukoy sa kakayahan ng barko sa magtiis sa mga pwersa na magdudulot ng pangbaluktot sa mga gilid ng barko. Then, number 3, double bottom construction. Ang double bottom structure ay isang disenyo ng barko na may dalawang layer of hull, ang inner hull at ng outer hull. Ang disenyo nito ay mabibigay ng karagdagang lakas at katatagan ng barko, lalo na sa panglugar na may mataas na panganib ng lubog. Then, number 4, reinforced bow and storm areas. Ang bow at storm areas ay ng barko ay mga lugar na madalas na stress dahil sa mga pwersa ng alon at hangin. Ang mga lugar na ito ay pinalakas ng mga reinforcements ng struktura tulad ng mga stiffeners at lattice upang
plants upang magbigay ng karagdagang lakas at katatagan. Number 2 is loading and ballasting practice. Then number 1 is proper cargo contribution. Ang kargamento ay dapat i-distribute ng tamang-tama sa barko upang maiwasan ang pangpaluktot o pangtil ng barko. Number 2 is ballast management. Ang ballast ay dapat na i-adjust ng tamang-tama upang maiwasan ang pangpaluktot ng til ng barko. Number 3 is avoid overloading. Ang barko ay hindi dapat na mang-overload ng kargamento upang maiwasan ang panlubog o pangbaluktot ng barko. Then number 3, operational measures. Asa nga to? Number 1 is speed adjustment. Pag-adjust ng bilis. Ang pag-adjust ng bilis ay mahalaga upang maiwasan ang mga panganib sa dagat at pagbigay ng katatagan sa barko. Ang pagbaga ng bilis ay maaaring makatulong upang maiwasan ang mga malalaking alon at pagbibigay ng katatagan sa barko. Then, number 2, course at authorization. Pagbago ng kurso. Ang pagbago ng kurso ay mahalaga upang maiwasan ang mga panganib sa dagat at pagbibigay ng katatagan sa barko. Ang pagbabago ng kurso ay maaaring makatulong upang maiwasan ang mga malalaking alon at magbigay ng katatagan sa barko. Then, number 3 is routing, pang-routing ng panahon. Ang pang-routine ng panahon ay mahalaga upang maiwasan ang mga panganib sa dagat at magbigay ng katatagan sa barko. Ang pang-routine ng panahon ay maaari makatulong upang maiwasan ang mga malalaking bagyo at magbigay ng katatagan sa barko. Then, number 4 is rotationing and maintenance. Asa na to? Number 1 is stress monitoring system. Ang stress monitoring system ay isang sistema na mag-monitor ng mga stress and strain ng barko upang matiyak na ang barko ay nasa maayos na kalagayan. Then number 2 is regular inspection. Ang regular inspection ay mahalaga upang matiyak ang mga barko ay nasa maayos na kalagayan upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Then number 3 is maintenance of structural integrity. Ang maintenance of structural integrity ay mahalaga upang matiyak na ang mga barko ay may sapat na lakas at katatagan upang makayanan ng mga persa sa dagat. Then number 5 is use bulkheads. Number 1 is waterlight bulkheads. Kasama to. Light bulkheads. Sir. Number 5 sir is use of bulkheads. Number 1, watertight bulkheads. Yung mga pinsala niya sirs. Number 1, pang-iwas sa panglubog.
Ang mga watertight bulkheads ay nakatulong na maiwasan ang paglubog ng barko sa pamamagitan ng panghahati sa mga compartment na nagbibigay ng karagdagang oras para sa mga tripulante upang makagawa ng mga aksyon. Then number 2, pagpapaangat ng lakas. Ang mga watertight bulkheads ay nagbibigay ng karagdagang dagdag ng lakas sa barko na nakatulong na makayanan ang mga pwersa sa dagat. Number 3, pag-iwas sa pagkalat ng sunog. Ang mga watertight bulkheads ay nakatulong na maiwasan ang pagkalat ng sunog sa loob ng barko na nabibigay ng karagdagang oras para sa mga tripulante upang makagawa ng aksyon. Then, number 2 is consolation bulkheads. Ang mga pinsala niya is number 1, pang-iwas sa pinsala. Ang mga consolation bulkheads ay nakakatulong na maiwasan ang pinsala sa barko sa kaso ng isang hangaan o banggaan o pagsagasa. Then number 2, pagpapaangat ng katatagan. Ang mga consolation bulkheads ay magbibigay ng karagdagang katatagan sa barko na nakatulong sa makayanan ng mga pwersa ng dagat. Then number 3, pag-iwas ng paglubog. Ang mga consolation bulkheads ay nakakatulong na maiwasan ang mga paglubog ng barko sa kaso ng isang banggaan o pagsagasa. Then the last one sir is number 6, dynamic stability management. Anti-roll system. Mga sanhi niya series number 1, pang-iwas sa pag-roll. Ang anti-roll system ay pang-iwas sa pang-roll ng barko sa pamamagitan ng paggamit ng mga stabilizer o ibang pang-device. Number 2, pagpapaangat ng katatagan. Ang anti-roll system ay nagbibigay ng karagdagang katatagan sa barko na nakatulong na makayanan ang mga pwersa sa dagat. Then number 3, kalamanan ng tripulante at pasahero. Ang anti-roll system ay nagbibigay ng kalamanan sa tripulante at ng pasahero sa barko sa pamamagitan ng pag-iwas sa pag-roll. The last one sir is stream optimization. Ang sanhi sir is number 1, pag-adjust ng trim. Ang trim optimization ay pag-adjust ng stream ng barko upang matiyak ang mga barko ay may sapat na katatagan at upang maiwasan ng manglubog. Number 2 is pagpapalangat ng stream. Ang stream optimization ay nagbibigay ng karagdagang efficiency ng barko na nakakatulong na makatipid sa gastos sa pagpatakbo. Then number 3 is pag-iwas sa paglubog. Ang trim optimization ay nang-iwas sa paglubog ng barko sa pamamagitan ng pag-adjust ng trim. Then, maura to sir. Thank you.